Bayan, Katunying at Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:02. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, September 17, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos inaprubahan ng salary increase, medical allowance ng mga empleyado ng GOCCs. Transport strike at tinapatan ng DOTR ng libreng sakay. Security threats hindi dahilan kaya kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang biyahe sa Amerika. Senador Loren Legarda, unang babaeng naging chairperson ng Senate Defense Committee. Metro Manila Mayors nagtakda ng 5,000 pisong multa sa iligal na pagtatapon ng basura. Ayan! At dinukot na sanggol sa Pangasinan, nabawi na, nabalik na sa kanyang pamilya. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news, meron daw pong maagang pamaskong tinanggap ang mga empleyado ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay makaraang aprobahan ng Pangulo ang Compensation and Position Classification System 2, CPS 2, na magtataas ng sahod ng mga kawani sa GOCCs. Ang hakbang ay ginawa ng Pangulo bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga empleyado sa patuloy na paglago ng kita ng mga GOCCs. Para sa mga GOCC na nakapagpatupad ng CPS 1 o ito pong classification, position classification, compensation and position classification system, magiging retroactive ang salary increase mula Enero nga ng taong ito sa oras na makatanggap na sila ng authority mula sa Government Commission. Inaprobahan din ng Pangulo ang probisyon para sa medical allowance ng mga GOCC employees depende sa kakayahan ng kanilang kumpanya. Aha. Yun. Galing. Uy, yun. Swerte. Yan po ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Na kami lang po ang nakarinig. Samantala, Tinapatan ng libreng sakay ng Department of Transportation ang 3 araw na tigil pasada ng ilang transport group sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, may inilaan silang mga bus at truck sa tulong ng Office of the President, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority na maaaring masakyan ng mga commuter na maapektuhan ng transport strike ng Piston at Manibela nationwide simula ngayon hanggang Biyernes, September 19.
Tiniyak ni Lopez na noon panlinggo, planchado na Aba. ang kanilang paghahanda laban sa ikakasantigil pasada bilang protesta sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ng kalihim na ang mga libreng bus at truck ay nakapwesto at may mga ruta sa mga Saan? sumusunod na lugar. Saan? Monumento, Quezon Avenue via EDSA. Aha. Nagtahan, Espanya via Lacson. White Plains Avenue, Cubao via EDSA. Aha. Welcome Rotonda, Quezon City Hall via Quezon Avenue. E. Rodriguez Araneta Avenue, Quezon Avenue. E. Rodriguez Araneta Avenue to Cubao. Yo. Alas 6:07 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo. Gising na. Nilinaw ng Malacanang na walang banta sa buhay at maging sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi ito tumuloy sa pagdalo sa United Nations General Assembly sa New York. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala ring kinalaman ang ikinakasang malawakang rally kontra korupsyon sa September 21 dahil maging si Pangulong Marcos ay kaisa ng publiko sa paglaban sa katiwalian. Paliwanag ni Castro, nais ng Pangulo na tumutok sa mga lokal na issue lalo na't kabubuo pa lamang ng Independent Commission for Infrastructure. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpoprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. So hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta. Si Auntie Claire ng Malacanang. Auntie Claire. Oo. Auntie Claire. Ganda na suot, ano? Iba, Ibang sabi klase, siya. Nasabi na kaya ni Secretary Dave Gomez yung ating mungkahi. Yung request, Yung request po kasi natin, tuloy-tuloy pa yung pagbablog ni Yusek Claire Castro. Kapag nasa Malacanang siya, ganito kaganda ang kasuotan, formal, etc. Kapag sa vlog na, Dapat naka-duster na lang. Kasi iba na. nasa bahay na siya. tsaka para ma-distinguish yung Ayun. ibang ano niya. Yung persona. Ibang persona niya. niya. Good morning, Auntie Claire. Alas 6:09 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Itinalaga si Senador Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng pinuno ng Senate Committee on National Defense and Security. Aba. Tiniyak ng Senadora ang pagtataguyod ng reforma at climate security bilang pioneer sa climate security integration kung saan naikonekta ni Legarda ang climate change sa national security risk at nagmungkahi ng resilience audits ng AFP installations. Ayon kay Legarda, dapat nakatuon ang depensa ng bansa sa pagprotekta sa buhay, kabuhayan at kinabukasan, kaya't dapat magkaroon ng pwersang nagpuprotekta at nagpapalakas. Sinabi pa ng senadora na dapat ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, dignidad ng mga mangingisda at integridad ng yaman dagat. Bukod pa rito ang pagsulong sa kaligtasan ng mga uniform personnel, taas sahod sa mga ito, at paglalaan ng pondo para sa kagamitan, housing at suporta sa mga veterano. Alas 6:10 ang ating oras. Oy, sa mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon. Yan, Kumusta ba ang sitwasyon dyan sa inyo? Malakas ba ulan? mukhang ganun nga. Dala ng bagyong si Mirasol na naglandfall na pala kaninang madaling araw dyan sa Aurora. Pero Sa Aurora, malakas 3:20 din daw AM. Malakas din daw ang ulan, kumbachero, kahit dyan naglandfall sa Aurora. Dyan sa Camarines. Camarines, pati sa Camarines. Bicol. At siyempre, walang pasok sa ibang mga lugar sa Southern Luzon. Ayan, so malawak itong mga pag-ulan na nararanasan natin ngayon. Dito sa Metro Manila, may mga subog-sulang na mga maihinang pag-ulan tayong nararanasan simula pa kagabi. Diyan kaya sa Isabela, sa lugar ni Congressman Boji D. Aba, Congressman Boji D, maganda morning. maganda morning. Laban tayo dyan. At tayong langganisa dyan.
Si Congressman Boji D ang napipisil daw po. Mukhang maraming pumipisil ngayon kay... Nakikiliti nga. mukhang maraming pumipisil ngayon kay Congressman Boji D. Sabi nga doon, cute na bata. Cute naman. Si Congressman Boji D pa naman mukhang hindi talaga tumatanda. Oo, yun ang kung ano itsura niya nung araw, ganun pa Nung rin makilala natin nung araw, hanggang ngayon, ganun pa rin ang itsura. Kaya nga ang tawag natin sa kanya Kuya Boji. Kuya Boji! Laban tayo dyan, Kong Boji. Mr. Speaker! Mr. Speaker. Tawagin na ba natin? Mr. Speaker! Ayan. May nagtatanong, Abangan. may nagtatanong sa atin, di ba noong nakaraan pa natin binabati si... Kayo hindi kayo marunong makiramdam Dapat marunong makiramdam tong mga nakikinig sa atin. Kailan pa natin binabati si Congressman Boji D? Nung Webes. Nung nakaraan linggo pa. Nung Webes, binabati natin si Congressman Boji D. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Congressman Boji D. Ayan. Nabalitaan namin kung sino magno-nominate sa iyo. Abangan mamaya ang mga susunod na kabanata dyan sa Kamara. Samantala, pagmumultahin ng 5,000 piso Aba. ang sino mang mahuhuling magtatapon ng basura sa mga ilog, estero at kanal sa Metro Manila. Ayun. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, itinaas nila multa mula sa dating 3,000 piso. Gate ni Zamora, layo ng hakbang na ito na disiplinahin ang publiko pagdating sa pangangalaga ng kapaligiran, lalo na sa tamang pagtatapon ng basura. Ayun, talaga namang Bakit po kailangan natin na ito yan. ginagawa? Sapagkat gusto po nating maging disiplinado ang ating mga mamamayan at maintindihan po nila at isa puso ang disiplina pagdating po sa pag-alaga sa ating mga paligid sapagkat pag nakikita ko natin sa ating mga kalye pag nagbabaha o nagkakaroon nga ng mga bagyo, pag humupa po ang tubig, anong nakikita natin sa ating mga kalye? Ang basura. Ano po ang nangyayari sa ating mga ilog? Nagiging napakalaking basurahan na po ito at tila wala pong disiplina ang ating mga mamamayan. So, ito po yung hakbang na ating ginagawa upang madisiplina ating mga mamamayan. Si Mayor Francis Zamora ng San Juan, siya ang Pangulo ng Metro Manila Council. Nabawi na ang bagong silang na sanggol na dinukot ng babaeng nagpanggap na nurse sa isang ospital sa Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Pangasinan Police Provincial Office Chief Colonel Arbel Merculio, resulta ito ng pinagsamang aksyon ng pulisya, Provincial Hospital Management Service at mga ahensya ng pamahalaan. Tumanggi naman si Merculio na magbigay ng iba pang detalye sa harap nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa naturang krimen. Kwento ng ama ng sanggol, September 10 nang iwan niya ang kanyang mag-ina sa OB ward ng Lingayen District Hospital para magbayad ng bill nang lumapit ang isang nagpanggap na nurse. Kinuha nito ang sanggol para umanukunan ng blood test ngunit hindi na bumalik pa kasama ang bata. Alas 6:14 ang ating oras. Kumusta mga motorista natin dyan sa North Luzon Expressway? Lalo na yung biyaheng norte. Meron na naman palang panyanyari dyan kahapon, kumbachero. Ano, truck na naman. Meron na namang sumabit sa tulay. Naku naman. Pangilan na yan. At isang mataas na tulay ang sumabit dyan sa NLEX sa gawin ng Marilao. Mataas na truck. Oo, mataas na truck. Mukhang sumobra na naman sa height. Kaya ang traffic dyan ay kahapon hanggang gabi ay hanggang dito sa Balintawak. Sus Mariano Kaindo. Bumper to bumper. Tapos yung isang lane na nadadaanan. Meron din sumabit na isa pa. Ay talaga naman. Dahil may bumagsak ng parte nung ilalim ng tulay. Nako. May sumabit pang isang truck. Dapat Kaya yumuyo-kuyo yung mga truck dyan. dapat nga eh. Oo. Kaya at saka paano kung sobra sa height limit yung truck na dumaan, saan siya dumaan? Galing. Papasok. Saan siya galing? Di ba doon pa lang sa entry niya? Tama, meron hindi ng na siya. may height limit na yan. Iyon, oo. Eh baka doon sa Mindanao dahil wala nang nakatao doon. Dahil ano na lang yun eh, yung ang tawag doon. Wala nang cashier, wala nang nagbabantay. Wala nang barrier dun eh. Oo, nako. Ayan. Kumustahin natin mamaya kung ganun pa rin ang daloy ng traffic dahil mukhang isang lane lang ang nadadaanan. Nako po. Expressway yan. Nako po, inang.
Susunod! Dito po. Mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na ACS Balita. 616. Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 pesos or 600,000 pesos or 1 million pesos. Plus, may free concert pa. September 20. Uy, malapit na to. Oo, Sabado. Sabado na pala Sabado, yan. 2 p.m. with live performances ng 1621, John Rex, Yara at Laika Gayranold. Meron pang papremyo sa mga swerteng manonood kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones, Grand Draw na. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:21 ang ating oras. Naglandfall kanina ang bagyong Mirasol sa Kasiguran, Aurora. Alas 3:20 ng madaling araw. Taglay pa rin ang bagyo, ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 90 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong kanluran sa 10 km bawat oras. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern at Central portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern and Eastern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Pulilio Islands. Inaasahang lalabas ng par ang bagyong Mirasol bukas ng umaga. Alas 6:21 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nananatiling nakaalerto ang PNP at Armed Forces of the Philippines para sa ikakasang malawakang kilos protesta sa September 21. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartadas Jr., kinikilala ng hanay ng ang suporta ng Pangulong Marcos sa pagpapahayag ng galit ng taong bayan, ngunit hindi ito rason para maghasik ng karahasan. Tiniyak naman ni PIO Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na muling magtataas ng full alert ang National Capital Regional Police Office bilang paghahanda sa naturang kilos protesta. Siniguro naman ni Colonel Francel Padilla, spokesperson ng AFP, nakatuwang sila ng PNP sa pagtiyak ng kaligtasan at kapayapaan ng mga taong lalahok sa mga rally kontra katiwalian. Of course, we are very vigilant. So, titignan natin, no, ano pa yung iba't ibang maaring mangyari para, syempre, nandun dito yung mga contingency measures natin that are in place. But again, I would like to emphasize, law enforcement and peace and order is the primary role of the Philippine National Police for this. So, the Armed Forces of the Philippines will play a supporting role for the law enforcement and peace and order. Ang tinig ni Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP. Mahigit sa 100 katao ang inaasahang lalahok sa ikinakasang malawakang kilos protesta sa Luneta at EDSA sa September 21. Ayon kay Professor David Michael San Juan, National Convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado sa Abusado Network Alliance o TAMA na, idaraos ito sa dalawang nabanggit na venue para matiyak na marami ang makadadalo. Tiniyak din ni San Juan na nakikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya upang masigurong maayos, ligtas at payapang isasagawang demonstrasyon sa linggo. Makikipag-coordinate naman po via the mayor's office. So may mga marshals din, may committee po na naka-assign. At bukas, tama po, no, Miyerkules bukas, may separate po tayong press conference alas 10 ng umaga. Ipapaliwanag natin sa ating mga kababayan ano ang dadalhin, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin habang papunta sa protesta at habang nandoon na sa Luneta. Para masigurado na maayos, payapa at saktong pagpapahayag ng galit at paghingi ng aksyon ang gusto nating mangyari at walang magkakasakitan. Si Professor David Michael San Juan ng Tama Na. Alas 6:24 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Aging kayon, gising na.
Humihirit ang Department of Education ng mahigit 928 billion pesos o katumbas ng 4% ng GDP ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang naturang budget ay gagamitin para matugunan ng overcrowding, child hunger at iba pang pangangailangan ng milyon-milyong Pilipinong mag-aaral at guro sa bansa. Aminado si Angara na malaki pa ang hamon na hinaharap ng Pilipinas sa sektor ng edukasyon, ngunit malinaw niya ang direksyon ng ahensya na tiyaking bawat salapi ay para sa kapakanan ng mga guro at estudyante. Alas 6:25 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Nandito sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Sa mga naghahanap, Parang gulat na gulat ka naman dun sa sinabi mo. Nandito sa Pilipinas si VP Sara. Talaga bang yan ang lead ng balita na yan? Sinulat ni Sino? ni Ara, ni Si Ara? Ara. Ikaw mo si Ara, ha? Ara, ikaw ha. Ikaw, ha? Parang meron kang At gusto sa katunayan, sumipot sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations para sa budget nito sa 2026. Ba't ano tingin ni Ara? Ambassador ba natin yan si VP Sara sa ibang bansa? Ara. Ganun ba? Inungkat ni Deputy... Gulat na gulat si Ara eh. Oo, talaga. Inungkat ni Deputy Minority Leader Antonio Tino sa pagdinig ang issue sa paggamit ng confidential and intelligence funds ng OVP at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Tumanggi naman si VP Sara na magpaliwanag at iginiit na bahagi ito ng impeachment case na hindi dapat pag-usapan sa budget hearing. So, ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag? Kaib na yun. Wala na yun Wala na yun. Pinuna rin ni Kabataan Representative Rene Co ang paggamit sa pondo ng OVP para sa foreign trips ni VP Inday. Ngunit bago pa man tumugon sa issue at bumanat na si VP Sara at tinanong si Co kung may kaugnayan ito kay ako Bicol Party List Representative Saldi Co. So, ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Tino, wala naman please proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Yun, ganun pala. Ganun pala ang pangyayari. So, andito sa Pilipinas. Nandito siya. Sabi ni Ara. Babalik na naman tayo. Yung pala ang pangalan niya, Rene. Rene. Parang si Rene Zellweger. Ikaw na. Ako na. Ayoko na. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought Per KBP, oras! Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Samdihun, 6:32 ng umaga. Mahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Inaasahan po ang pagbabago sa liderato ng Kamara sa araw na ito. At sa pagbubukas mamaya ng sesyon ay inaasahan daw pong ihahayag ni late Representative Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagbibitiw sa posisyon. Ang matunog na ipapalit kay Romualdez ay si House Deputy Speaker Faustino Boji D. III ng Isabela, miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang unang plano ni Romualdez ay mag-leave lang, ngunit nabago ito matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Majority Leader Sandro Marcos kahapon. Nagugat ang desisyon ni Romualdez matapos yanigin ng kontrobersya ang Kamara, bunga ng massive budget insertions, partikular sa maanumalyang proyekto ng flood control na mayroon pang mga natuklasang ghost projects. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? May mga tulo ba sa inyong mga bubong? Abay, palitan na yan. Palitan na yan. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Aba, now available na rin sa pre-painted tiles pan. Ayan. So ano pa hinihintay? Kuyang Elmer ngo. Ayan. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ayan. Talaga naman yan po ang panahon natin ngayon. Yung uso ngayon, kailangan tiyakin mo na maganda ang bubong mo. At kung meron namang tulo, kailangan meron kang pansahod na timba, yun, banyera. Meron kasi kung badyerong bago pa lang ang gagawa ng bubong, tumutulo yung mga hindi maayos ang paggawa. Yung pagkakakabit. Yung mga flashing na tinatawag, yung mga dugtungan. Ako, sinabi mo pa. Alam na alam ni Mayor Francis Zamora yan na nasa linya na pala natin. Bilang Pangulo ng Metro, Chairman ng Metro Manila Council, mukhang tuloy na yung pagbabawal sa street parking sa Metro Manila. Yun. Sa mga pangunahing lansangan, alamin nga natin ang detalye. Mayor Francis, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Yes, magandang morning, Jerry Katuning, at maraming salamat po sa pag-ibig sa Dos por Dos. Apo. Mayor, so tuloy na pala ito yung dating pinag-uusapan natin at parang si Secretary John Vic Remulla bang unang nagbanggit nito na pagbabawal sa pagparada sa mga kalye sa Metro Manila. Pero may mga tinukoy na kayong lugar, Mayor, at kailan ba ito sisimulan? Opo, sa Jerry Katuning, kahapon po ay nagpulong ang Metro Manila Council at kami nga po ay nagpasa ng resolusyon patungkol dito. At ang gusto ko lang pong ipaalam sa lahat ay hindi po ito magiging total street parking ban. Sapagkat hindi po talaga pwedeng lahat ng kalye sa lahat ng oras ay bawal. Pumarada. Ngunit pagdating po sa ating mga national roads, mga primary roads, no, yung mga major thoroughfares natin, at ganon din sa ating mga mabuhay lanes ay absolutely buong araw po bawal po yan. Pagdating naman po sa national secondary roads ay pwede ho sa bisa ng mga ordinansa na pumarada dito except during rush hours. At yan po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. At pagdating naman po sa ibang mga kalye pa na hindi naman po talagang nagka-traffic o hindi naman po masyadong dinadaanan talaga, muli no, sa bisa ng mga ordinansa ng mga pamahalang lungsod ay maaring payagan po ang one-side parking or parking during certain hours of the day. Basta po ang mga kaling ito, kahit pumarada ay makakadaan po ang ating mga fire trucks, mga ambulance, at ganoon din po ang mga sasakyan. So dapat talaga hindi po sila maging sagabal. So ito po ang naging desisyon ng Metro Manila Council. At sa tanong po ninyo, no, kailan po magiging effective ito, ay kinakailangan ho mag-amenda ang mga lokal na pamahalaan ng existing traffic ordinances para po mag-align dito po sa ating Metro Manila Council resolution. Ngunit nakikita ko mabilis na proseso lang po ito at agad-agad naman po once makapag-amend ang ating mga lokal na pamahalaan ay implementable na po ito. Ngayon po ay, ano bang petsa na ngayon, Kumbachero? September 17. September 17. Ito ang tinatawag na D-Day. D-Day. Hindi Boji D, ha? D-Day. 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 Bago ho ba magkatapusan, bago matapos ang September, kaya yan? Masisimulan na yan? Nakalagay po sa Council Resolution, dapat within 30 days ay ma-apply na po ng ating mga LGUs. So, within 30 days. Tiwala naman po ako na magagawa po ito sapagkat ang ibang mga lungsod, gaya po ng San Juan, dati pa naman po ay ganito na po ang aming inimplementa na proseso. No? Sapagkat hindi po talaga pwedeng lahat ng kalye ay bawal. Sa Manila po ay bawal kasi meron pong iba't ibang sitwasyon ng ating mga lungsod. Meron pong mga ibang cities po, highly commercial in nature. Yung iba po, central business district. Mas industrial, iba mas residential. So iba-iba ho yung pangangailangan pagdating sa parking. Ang Quezon City halimbawa, napakaraming mga establishmento, mga restaurants na kinakailangan talaga at certain times of the day ay pinapayagan po ng pagparada. Ganon din po sa Makati, ganoon din po sa Taguig. So, iba-ibang sitwasyon po ng ating mga lungsod. Yung mga primary routes tulad ng Mabuhay Lanes, tsaka Mabuhay Lane, tsaka ano pa yung, may iba pa kayong binanggit, doon po, yun talagang buong maghapon ay bawal talaga. Buong araw po talaga. As in 24 hours. 24 hours. Kahit gabi. Opo, yes. Ito yung ating mga national roads at mga major thoroughfares at ang ating mga mabuhay lanes. So ang listahan po ay nilabas po ng MMDA, Jared Katunying. Please refer to the announcement of MMDA kasi maraming kali ho yan across Metro Manila. So kami po yung nagpapasalamat sapagkat sa totoo lang po, no, napakahirap ng total parking ban. We have to consider the realities on the ground, no, na talagang yung absolute street parking ban ay napakahirap pong ipatupad yan. So, mas practical po yung ganitong paraan kung saan yung mga kalye na hindi naman po gaanong dinadaanan ay payagan po ang pagparada. Ngunit gusto ko pong linawin na kinakailangan po ng mga lokal na ordinansa upang ito po ay ipagtibay. So, the LGUs must amend the existing ordinances po para maging tugma dito sa ating council resolution. Ito pala yung mga ilan sa kalsada, Mayor, ano?
Halimbawa, itong CM Recto from Roas Boulevard to Ligarda, ayan. President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Combachero, EDSA, siyempre EDSA, Katipunan CP Garcia, ayan, yung pinupuntahan natin lagi ng mga estudyante dyan. C6, itong Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway, Yan, JP Rizal, ayan, Ortigas Avenue, Marcos Highway, ayan, Espanya Boulevard, Commonwealth Avenue. Ayan, naku. Yan, Commonwealth. Oo, kasama yan. Bonifacio Avenue, Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, MacArthur Highway, Delpan, Bonifacio Drive, ayan, Elliptical Road. Bawal pala dyan. May nakikita pa ako. Kasama yan sa Major Road. Kasama to sa, National. Major Road na bawal lang, strictly prohibited. Ang 24 hours. 24/7. Ninoy Aquino Avenue, Boni Avenue, Alabang Sapote Road, ayan, at saka yung Marcos Highway. Tama ho ba yon, Mayor? Yung mga pinagbabanggit ni Combachero na yon? Tama po yan, Ka Jerry. Yan po ay ang mga main Ano kung roads sinabi natin, ni major Mayor thoroughfares. Paano ko sinabi ni Mayor mali yung binasa ko? Hindi, napahiya pa ako. Alam ko naman tama. Gusto ko lang ma-confirm ni Mayor on air. Pero hindi ba natin pwedeng pag-usapan yan, Mayor? Bakit naman 24 hours? Baka pwedeng at meron ba kayong manghuhuli sa mga disoras ng gabi? Alam niyo po, Ka Jerry, Katuning, meron tayong mga MMDA traffic enforcers, meron tayong mga local traffic enforcers. So, papagtulungan po natin yan. Ngunit ito ay siguro magandang kakataon na rin na banggitin. Ako po talaga ay sumusuporta dito sa ating NCAP, no? Yung no contact apprehension policy. Sa camera natin. Sa po ng NCAP, no? Kahit walang physical traffic enforcer, ay sumusunod ang ating mga motorista. Yes. Po nila na kahit gabi, kahit wala hong ni isang enforcer sa kalye, may mga cameras po na nagbabantay. May nakatingin sa taas. Opo. Yun ho yung kahalagahan po ng NCAP. NCAP. Tama. Ang NCAP po na dati hong na-issuehan ng TRO ng Supreme Court, lifted na po yan sa mga MMDA controlled road. So, kahit wala hong physical traffic enforcer, kung NCAP able yung mga kaling ito, ay mauhulit pa rin po sila. So, yan po ay isang bagay na ako po naniniwala na makakatulong. Opo. Physically, we cannot have traffic enforcers in all streets 24 hours a day. Pero yung mga cameras po ay nandiyan po nagbabantay. At sa muli, paalala naman po sa lahat, sino ho ba magbumulta? Yun lamang mga nag-violate ng traffic. So, kung hindi naman po kayo traffic violator, wala po walang aalalahanin. Magkano multa rito sa parking, paglabag sa parking na ito? Yes, Ka Jerry, Katunying, nakasaad po yan dito sa ating Metro Manila Traffic Code kung saan ginawa na ho nating uniformed ang mga fines. No? So, nandito po nakasaad yan. Yan po ay pinasan ng Metro Manila Council last year, kung naalala niyo yung single ticketing system. Yes. Ginawa na hong parehas yung 20 common traffic violations para na ho yung halaga ng multa po rito. Which is, how much po? Mayor, magkano po? Nasa inyo ba yung listahan? May kopya kayo dyan? Hindi ko lang. Hindi. Wala kayong kodigo, ha? Mahabang listahan po. Ibang mga fines po. 20 fines po ito na iba-ibang. Ang mainam, ko po sa inyo. Ang mainam, single ticketing na. So kung ano man ang multa sa QC, ganun din sa San Juan kapag nag-violate ka sa illegal parking. Tama po yan. At paalala lang po na bawal na kumpiskahin po ang inyong mga lisensya. So, yun. Papayag kung merong kukumpiska ng inyong lisensya, hindi po yan pinapayagan. So, pwede kayong isuhan ng ticket, ngunit hindi kayo pwedeng kuhanan ng lisensya po. Mayor, idudugtong ko lang, okay, bawal doon. Ang tanong, saan magpa-park ang ating mga kababayan? Meron ba namang napag-usapan dyan sa pulong ng Metro Manila Council na kahit nga ba pang matagalan, mga infrastructure, kagaya nung ginagawa nyo dyan sa San Juan, naganap kayo ng mga idle properties dyan na ginawa nyong pay parking. Naalala ko yung pinag-uusapan natin dati. Baka pwedeng i-require na rin sa mga LGU
na kung meron silang mga government idle lands o kaya naman idle lands na privately owned, pagtayuan na lang ng mga multi-level parking para ito madaling sabihin na bawal mag-park sasabihin naman ng motorista, saan kami magpa-park? Yes, tama po kayo dyan. No? Yan po yung ginagawa namin dito po sa San Juan since 2019 pa. So, yung mga idle land, mga vacant properties po, no? Kinakausap natin ang ating mga property owners at hinihikayat natin sila na gawing mga parking facilities po ito. Ang isang maipapayo ko po sa ating mga LGUs, ito naman po ay maaari nilang gawin. Meron po kasing tinatawag na idle land tax. Waste dun sa mga lupang nakatiwangwang lamang. No? So kung ang mga may-ari ng lupang ito ay gamitin ang mga idle land as parking facilities, number one, hindi na ho sila mag-charge ng idle land tax. Yes. Number two, ito po ay income generating pa po sa kanila. Number three, nakakatulong po sila sa komunidad. So ang aking payo po ay hanapin natin ang mga may-ari ng mga bakanting lote, kausapin po natin sila. Kung interesado po sila ay maaaring paradahan ang mga lupa po nila. At ganoon din po, yung mga kalyeng hindi ho binanggit sa listahan, dyan sa listahan po na inilabas ng NMDA, yung mga kalyeng ito, through local ordinances, pwede pong payagan nga ho ang pagparada at certain times of the day. So, yan po naging kompromiso ho rito, Kajet. Ito po yung binabanggit nyo siguro, Mayor, yung national secondary roads na ang bawal lang magparada pagka 7 a.m. to 10 a.m. At oras. 5 p.m. to 8 p.m. yung mga rush hours, Opo, yes. So, pag mga oras na iwas dun sa mga binanggit po ninyo na 7 to 10 at 5 to 8, yun naman po sa bisa ng mga lokal na ordinansa ay maaring pumarada po dyan. Oo. Sana ma-implement na kagad within 30 days kaninyo. Lalo ngayon, malapit ng mag-holiday season. No? Huwag na nating ilapit ba? Yung iba kasi iniisip sa ano na yan? Sa December na yan. Sana now na, Mayor. Tama po kayo. Dito sa San Juan, now na. Dati pa. Yung iba ho, I'm sure they will start amending their ordinances already po. Isa na lang, Mayor, yung multa sa basura, ganda po nun, Mayor. 5,000 na. Happy po kami doon. Ang tanong lang doon, kaya ba nating i-implement yan? Okay, ito po ang sagot ko sa inyo, Kajeri at Katuning. At bago ko sagutin, may tanong naman po ako. Sino ho ba ang magmumulta? Ang magmumulta lamang ay yung magtatapon ng basura sa mga maling lugar. Gaya ng ating mga ilog, ng ating mga creek, ng ating mga drainage, ating mga kanal, mga kalye. So, yung multang ito ay para lamang sa violators. Yes. Ganon din sa NCAP, di ho ba? Ganon din sa traffic and parking policies po natin. Ang nagmumulta lamang ay nag-violate. So, anong gusto ho nating ipasok sa puso't isipan ng ating mga motorista, ganun din ang ating mga mamamayan. Maging disiplinado po tayo. Pagdating po sa pagtapon ng basura, alam niyo ang ating mga ilog naging napakalaking basurahan na. At ang mga mamamayan natin, iilan, ay nasanay na magtapon ng basura sa ating mga katubigan na naging dahilan nga po ng pagbabaha sa ating national capital region, ganoon din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So kami po ay nagkasundo na gawing 5,000 pesos na po ang multa sa pagtapon ng basura. At sa tanong po ninyo, paano i-implement at sino manguhuli? Nung Lunes po ay natapos po namin amenda ng aming ordinansa, and we have deputized our San Juan Police, ganoon din ang aming San Juan PSD, yan po ang ating Task Force Disciplina, ang ating San Juan Public Order and Safety Office, pati po barangay officials at mga barangay tanod ay ating na-deputize na. So, again, sa ating mga kasamang LGUs, ay maaari po nating i-deputize ang ating mga kawani ng pamahalang lungsod at ng ating mga barangay. By deputizing them, basically we are authorizing them to issue violation tickets po. At ito po ang paraan upang mas mabantayan ang ating mga mamamayan. At yun nga rin muli ang payo ko. Dapat po, huwag na natin hintayin na mahuli pa tayo, manggusta pa tayo. Dapat huwag na lang tayo magtapon ng basura sa mga maling lugar. Meron namang tamang oras ng koleksyon ng basura, meron naman tayong mga basurahan na dyan po natin itapon. Ilagay, huwag po tayong masanay na
yung ating mga Huwag tayong maging salaula. ginagawang trash can. Saka ako pa, Mayor Compo, kapag kami nabalitaan yung mga magkakapitbahay, uy, nagtapon ng basura, hinuli. Oo. Hinuli, pinagmulta ng 5,000. Oo, kumbaga, makakuha po yan may word of mouth yan May Oo. chilling effect po yan sa mga salaula Matatakot yung mga yon. Kaya lang, tama kayo, Mayor. Dapat talaga itap ang barangay sa mga kampanyang yan. Hindi lang sa basura, kundi pati ito sa illegal parking. Dahil ang nangyayari, mag-ooperate ang MMDA, pag alis nila, ando na rin. At si chairman pa ang pasimuno. At kung hindi man si chairman, nakamata lang, nakatingin lang si chairman. Dahil mga constituents niya, yung mga yon. Paano yun, Yes, Mayor? alam niyo po, Jerry Katuning, sa anumang mga ordinansa, kinakailangan po talaga may political will tayo. Yung pagsunod natin sa ating mga patakaran, huwag tayong matakot na magagalit ang mga mamamayan. Minsan kasi natatakot magagalit yung mga botante. Tandaan po ninyo ganito, kung ano po ang mas nakakabuti sa ating lungsod at kung yan po ay susundin natin, maraming matutuwa. Sinong nagagalit? Yung violators. Dahil nahuhulis po sila. So in fact, dapat naman po talaga silang sumunod sa mga patakaran. So ako po, ang mindset ko po dito sa San Juan, which I have been doing since 2019. Basta maging consistent po tayo sa implementasyon ng batas, ganitong mga paninikit, halimbawa sa double parking or yung illegal parking, consistent po tayo dyan. Yes. Since 2019, I would like to share, and I'm very proud to say, na tinanggal po natin ang lahat ng street pay parking sa buong lungsod. Dati po, pag dumaan kayo ng Green Hill Shopping Center, grabe ang double parking. In fairness, congratulations po, Mayor. Medyo madalang ako magpunta ngayon dyan sa Green Hills. Nung nagpunta ako noong isang araw, sabi ko, nasaan na ba ako? Maganda po ang nangyari dyan po sa may paligid ng shopping center na yan. Maganda po. Opo, dahil tinanggal nga natin yung street pay parking Katunying, and we have been sustaining this in the last 6 years. Pati po yung paninikat natin, pagka-clamp natin, pagtotoo natin. Kaya nakikita po ng ating mga mamamayan na very consistent ang ating pag-implement ng batas. So kung yan po ang gagawin natin pagdating sa basura, ganun din sa ating street parking ban, susunod at susunod po ang ating mga mamamayan. Dahil na sinabi nyo, kapag may makita ang inyong mga kapitbahay na may natikita na at nagmulta ng 5,000 piso, ay magdadalawang isip sila magtapon ng basura. Pangulin lang, Mayor, kailangan maging kasabay tayo sa uso. Wala bang flood control project dyan sa San Juan? Meron. Siyempre. Meron po tayong 13 flood control projects sa San Juan, but I'm proud to say 100% po totoo, nakikita. Totoo? Walang ghost. Wow. Walang guni-guni. Walang multo. Kanino hong pondo? Kaninong ang tawag doon? Sino proponent? Sinong proponent? Puro DPWH projects po yan. At yun nga na one thing I want to share, nung nakaraang 2 linggo na, at kahapon, merong 2 direktiba si Pangulong Marcos na masasabi kong nakakatulong po talaga. Una po dyan, ay binanggit niya about 2 weeks ago na ang DPWH, ganoon din ang ating mga national government agencies, ay kinakailangan pong makipag-ugnayan sa mga LGUs bago sila magsimula ng anumang proyekto. So when you say makipag-ugnayan, dapat merong approval. Requirement, prerequisite. Yes, pwede kayo coordination magsimula ng itong proyekto. Kahapon naman po, in fact 2 days ago, mas maganda na ang kanyang sinabi, ang sinabi ng Pangulo. Hindi lamang ngayon coordination, hindi lamang approval, pati po acceptance. Ibig sabihin, ang ating mga mayor... Teka, linawin niyo yan, Mayor. Yung acceptance na yan, medyo... tanggapan yan Tanggapan yan. Medyo, sa Tagalog, tanggapan. Sige po, acceptance. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Pasensya na, medyo allergic na kami sa kanya ngayon. Sige po. Pakiklarin niyo po. Sige po. Sabihin po, ang ibig ko sabihin rito ay ang mga mayors po ngayon ay sila po ang makakapagsabi na yes, natapos na ang proyekto at pwede na hong tanggapin ng pamahalang lungsod as a completed project. Yes. A completed project, we have to certify now na yung ginawa ng DPWH ay existing, natapos, ng maayos, na sunod po ang program of work, na sunod yung scope of work,
At kung nakalagay po dyan ay ang haba po ng retaining wall ay 500 meters. Dapat makita mo 500 meters talaga. Pag sinabing ang kapal ng asfalto ay 8 inches halimbawa ay talagang 8 dapat, inches. So kami po ngayon ang magsusuri, no? At kung makita namin na tama nga ang paggawa ng mga proyekto ito, saka pa lang namin masa-certify as completed ang mga proyektong ito. Yan po yung magandang paraan sapagkat kami naman po bilang mga mayors, dahil we will now be part of the accountability. Kami ngayon ang pipirma ng completion po niyan. Part ng check and balance, ano? Kung nakita namin, number one, wala naman talagang project or substandard, hindi po kami pipirma. At hindi mababayaran. Hindi mababayaran yung kontraktor. Kami po makakasuhan sapagkat nakita na nga ng mayor na substandard yung project, pinirmahan pa niya. So diyan po sa San Juan po ngayon, meron kayong mga flood control projects na maayos. Sabi niyo hindi substandard po, maayos, walang ghost. Walang ghost. Walang ghost at maayos. At, lahat po ng aming pumping stations 100% gumagana. Functional po yan. Gumagana po lahat yan. Sino po ba ang district engineer diyan sa inyo? Kilala niyo po ba? Ang assign po rito ay si Engineer Aris Ramos po, no? Ayan, kahit naman maayos pala yung district engineer Aris Ramos na yan. No? Ayos pala. Pero, DE. Again, no, mahalaga po talaga na mayroong koordinasyon. Ako po kasi ay masigasig na nakikipag-ugnayan po sa kanila. Kasi alam niyo po, kahit sinong mayor naman po gusto dumating yung panahon na may bisa ng pagbabaha, di ba? Wala naman sa atin na gustong tuwing umulan ay inaharap natin ang problema ng pagbabaha. Ngunit gusto ko rin banggitin ka Jerry Katuning, no, na kahit maayos sa ating flood control projects, ay marami pa rin ibang dahilan ng pagbabaha at yan nga po yung basura. No? So we cannot say just because maayos ang flood control projects ay zero flooding na po. No? Because there are other causes of flooding such as yung basura, tapos yung kinakailangan po natin mag-dredging ng ating mga ilog, ng mga creek, kasi yung dating lalim po nito nawawala na eh. Nag-iipon na yung basura, yung burak, kaya konting ulan, mas mabilis umapaw. So kinakailangan mag-dredging, kinakailangan din na mag-upgrade ng ating mga drainage systems, lalakihan po ito. At isa sa mga ginagawa natin dito sa San Juan na kung maaari kong ibahagi, no? Yung mga drainage systems na natayuan na ng mga struktura, mga tahanan, no? Sila po ay nililipat namin, nire-relocate in city, dito rin po sa San Juan, no? Para yung bahay ho nila na naitayo na nakaharang na sa drainage system, na tinatanggal po namin yan. Magaling po yan. Muling nakakadaloy na yung tubig, no? So kinakailangan talaga masigasig lang po tayo at huwag tayong matatakot na sasabihin ng iba na relocate nyo kami because one, the relocation is in city, dito mismo sa San Juan. At pangalawa, yung bahay nyo na nagiging dahilan ng pagbabaha, pag yan po ay matanggal natin, ay babalik na ngayon yung daloy ng tubig sa ating mga kanal. So, yan ay bagay na pwede natin gawin. Yan po yung ginagawa namin sa San Juan. Mayor, marami pong salamat. Magandang umaga po. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Mayor Francis Zamora ng San Juan, siya rin po ang chairman ng Metro Manila Council. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. House Speaker Martin Romualdez inaasahang magre-resign ngayon. Mga gamit sa tanggapan, inalis na. Bank accounts ng mga opisyal ng DPWH at ilang kontraktor pinag-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Senado umalma sa sobrang taas ng interes ng online lending apps. Metro Manila Council ipinagbawal ang street parking sa major roads ng Metro Manila tuwing rush hour. Lalaking masahista arestado sa pangmolestya sa kliyenteng guro sa Marikina. At bagyong Mirasol naglandfall na sa Kasiguran, Aurora, ilang lalawigan sa Luzon nasa signal number 1. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines!
Hello World! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. 7:09 ng ating oras. Arestado ang isang 46 anyos na lalaking masahista dahil sa pangmomolestya sa kliyente nitong babaeng guro sa Marikina. Kwento ng biktima, nagtungo siya sa massage clinic kung saan nagtatrabaho ang suspect, ngunit wala umanong ibang available na masahista maliban dito sa lalaki. Ayun. Problema, ano. Kaya ano ikaw ba kung batsero, pag magpapamasahe ka, ano kinukuha mo? Ay, hindi ako nagpapamasahe sa lalaki. Di ba? Di ba? Hindi ako nagpapamasahe sa lalaki, pambihira naman. Pero kapag babae ka naman, huwag kang magpapamasahe sa lalaki. Lalo na. Lalo na. Tulad dito, kaya lang, yun daw, walang available na iba. Ayun. Sa halip ay basta babae yung guro babae yung guro. Kaya nga, parang ang dating napilitan siya dahil yun na lang available. Pwede namang sa ibang araw na lang, di ba? Dapat tumanggi ka, ma'am. Sa halip na massage ay ibang service daw ang ginawa ng babae, nung masahista. Ayon sa biktima, hinipuan siya nito sa pribadong parte ng katawan at tinangkapang yung kanyang dibdib, tinangkapa raw sibasibin. Nasa kustodiya na ng pulis ang suspect na naharap sa kasong acts of lasciviousness. Ayun, leksyon din ito sa mga mahilig magpamaray talagang. Hindi, lalo ngayon kasi ang laking bagay na ikaw ay nahihilot. Nahihilot. Yun, kapag lalaki, kung totoong lalaki yan, kahit na sabihin pang magaling yan at mabait, matino. Kapag nakahawak na yan ang katawan ng babae, totoo yun. Hindi natin sinisisi yung si mama. Ito ay maging aral lang din sa iba. Maging aral lang din sa iba. Magtanda tayo. Teacher ho dyan sa Marikina, lalo pa ngayon ang mga teacher ay makakasama na din sa 20 pesong per kilong bigas. Ayan ha. Naisingit na rin natin ha. Naisip mo tayo. Di ba? Nabanggit na ho ng Department of Agriculture na ang mga teachers nga pala ay makakasama na sa pwedeng bumili ng 20 pesos per kilong bigas. Ayan. Yung pang mga masayis na lalaki, hindi bibigyan ng 20 pesos bigas? Hindi. Ayan. Galit no? Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga, ipinagbabawal na ng Metro Manila Council ang pagparada sa mga lansangan, partikular sa primary national roads. Batay sa ipinasang resolusyon ng MMC, magpapatupad na rin ang mga LGU ng partial parking ban sa national secondary roads tuwing rush hour o 7 to 10 in the morning at 5 to 8 p.m. Ipinaubaya na rin ni MMDA Chairman Don Artes sa mga LGU ang regulasyon sa iba pang kalsada sa Maynila, maging ang mga kasama sa Mabuhay Lanes. Tugon ito sa apila ni Manila Mayor Isko Moreno at Pasay City Mayor Amy Calixto Robiano na may mga lansangang hindi maaaring ipagbawal ang parking dahil mamamatay ang ekonomiya doon. Defined naman yan kasi yung National Primary Road. Yun naman pong National Secondary Road, pwede po, depende rin nga sa ordinansa ng bawat syudad or ng LGU, pwedeng i-regulate na magpa-park pwera lamang pag 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. which is yung rush hour. Si MMDA Chairman Don Artes. Sa ibang balita, naalarma si Senate Majority Leader Juan Mig Zubiri sa napakataas na interest rates na ipinapataw ng mga online lending companies. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement, kinwestiyon ni Zubiri kung bakit ang SEC at hindi ang BSP ang may supervisyon sa mga ito. Kinwestiyon din ito ang kakayahan ng gobyerno na protektahan ang ating mga ordinaryong kababayan na biktima ng matataas na interest rates at biktima pa ng harassment. Sa hearing, inamin ni Attorney Romary Abrasaldo ng SEC
na walang batas sa ngayon na nagtatagda ng limit sa mga interest rates dahil suspendido ang pagpapatupad ng usury law na nagtatagda ng ceiling rates sa utang. Ayun, meron palang gano'n. Sinuspinde yung batas. Sa ibang balita, naglabas ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa mga bank accounts ng ilang opisyal ng pamahalaan at kontratista na dawit sa umani anomalya sa flood control projects. Kabilang dito ang mag-asawang diskaya ng St. Timothy Construction, ganyan din ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kinumpirma ng DPWH na aprobado na ang kahilingan ni Secretary Vince Dizon sa AMLAC at naipadala na sa mga bangko ang mga freeze orders. Sa kanyang liham, iginiit ni Dizon na kailangan ng ahensya ng tulong para magtatag ng probable cause at maiwasan ang paglipat o pagtatago ng mga pondong pinaghihinalaang mula sa katiwalian. Kasama sa listahan na may frozen assets ang mahigit 20 DPWH sa personnel at mga kontraktor mula St. Timothy Construction, Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Alas 7:15 ang ating oras. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na papanagutin ang contractors at mga DPWH officials na sangkot sa anyay super substandard flood control project sa Bawang La Union. Lubang ikinadismaya ni Dizon ang nadat ng Package 5 at 6 ng Bawang River Basin na tinawag nitong problematic dahil sa palpak na pagkakagawa. Git ni Dizon, mahina ang pundasyon at may mga bahagi itong hindi pa rin nakukumpleto, gayong idineklara na itong tapos noon pang March 2025. Napagalamang Silver Wolves Construction Corporation ang may hawak ng naturang multimilyong halagang super substandard projects sa La Union. May mga kasama ba sila Secretary Vince Dizon na mga inhinyero? Mukhang wala pulis yata yung kasama. Si Mayor Benji Magalong, ano? Sa bagay, isang investigador. Investigador. Pero ito, suggestion lang, ha? Baka pagka pupunta ang ating kalihim doon sa mga ganitong lugar, may kasama silang mga engineer, kahit na hindi taga DPWH, kahit na engineer na pinagtitiwalaan nila, para mas maayos yung kandyan. At isama na rin siguro kung sinong in charge sa lugar para on the spot ma-explain. Ma-explain. Magpaliwanag. Diba? Importante yun. Kasi ito po ay, kung lang naman ito naman ay hindi naman sa nagmamagaling kami ni Combatiero. Mahirap kasing magtatanong ka ng mga bagay na mag-uusap kayong dalawa na may kinalaman sa medisina na hindi naman kayo doktor. O kaya hindi naman kayo medical professional. Tama. Baka kailangan lang talaga, ito suggestion lang. Baka obra kapag may mga ganito, mayroon talagang inhinyero, kasi usapang inhinyero, usapang design, usapang technical. May kasama dapat kahit sabihin naman hindi na kailangan ng ng matatalino dito dahil sa tingin mo lang may mali na rito yun ang baka sabihin naman nila. Pero at the end of the day, pagka kinasuhan yan, kung may kakasuhan, baka sabihin ng engineer, hindi, ito ang specs ito ang design baka ma-disgrasya pa yung kaso dahil ang usapan yan sa dulo ay subject matter expert. Kaya nga. Technical ang paliwanag sa mga yan. Ay, isip ko lang naman. Ako na ba? Ikaw na. Posibleng magbitiw bilang House Speaker si late Representative Ferdinand Martin Romualdez ngayong araw. Nagugat ang impormasyon matapos ang meeting ni Speaker kay Pangulong Bongbong Marcos kasama si Majority Leader Sandro Marcos. Sa report ni RH12 Milky Regunan, kumalat din ang mga ulat na papalitan si Romualdez ni House Deputy Speaker Faustino Boji D. ng Isabela na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung partido po ng Pangulo. Tutulo umano ang mga House leaders na magbitiw si Speaker Romualdez, pero umapila ito na ibigay na sa kanya ang desisyong mag-resign. Ito ay dahil na rin sa pressure sa Kamara kung saan siya umano ang target
matapos madawit sa isyu ng flood control anomalies kasama ang ilang kongresista. Samantala nabatid na inalis na rin lahat ng gamit ni Speaker Romualdez sa kanyang opisina. Nandito na kumbatsero sa ating linya ang House Deputy Speaker. Diyan na ba? Tama. Go ahead, kumbatsero. Si House Deputy Speaker at Antipolo City 1st District Congressman Ronnie Puno. The DS Deputy Speaker Puno, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa inyo, Tunying, Jerry. Long time no see. Oo nga long time no see. Hindi kayo tumatanda. Ano ba iniinom niyong pampabata? Opo, kumusta po? Medyo beleaguered ang House of Representatives. Is it confirmed na si Speaker Martin Romualdez is stepping down later po? Yun ang sinabi niya sa amin kahapon, Tunying. Tinawag niya yung mga party leaders, siguro mga bandang 4:30, almost 5 p.m. ng hapon. At sinabi niya na nag-usap na daw sila ng Pangulo at sinabi niya na magbibitiw daw siya today sa posisyon niya. So yes, parang totoo niya. Opo. Paano po lumutang ang pangalan ni Congressman Boji D? At magkakaroon pa ba ng aktual na botohan para siya ay mahalal na speaker? Actually, kahapon nung sinabi sa amin ni Speaker ang kanyang plano na magbitiw na, hiniling din niya sa aming mga party leaders na tulungan namin si Deputy Speaker Boji D para umakyat na sa posisyon na yun. At ang procedure dyan is kung magbitiw si Speaker at inaasahan namin, hinihintay namin na baka magbigay siya ng speech mamayang hapon para sabihin sa amin yung kanyang desisyon, magiging bakante yung posisyon. So kailangan magbobotohan kami and we will have to elect a new speaker. At ang request sa amin ni Speaker Martin is si Deputy Speaker Boji D ang aming botohin mamaya. Siya pala mismo ang nag-request sa inyo. Yes, oo. Sa lahat ng party leaders kahapon. Wala po bang ibang nagkaroon ng interes sa posisyon? Kong Ronnie? Wala siguro, Jerry, dahil alam mo, hirap ng posisyon na yan. Sa totoo lang. Siguro mga mahigit 3 linggo na yan, pabalik-balik yung si Speaker, tinatawag kami, sasabihan na naman kami, I think I should step aside. Because of all of these problems, sabi niya ganyan. Siyempre, lahat kami sinasabi, hindi, wag, because this is magulong panahon ito, hindi tamang panahon to, Speaker, para bumitiw kayo ngayon. Lalong gugulo, yun ang aming sinasabi sa kanya. Tapos, magbabago isip niya, o sige, hindi na muna, babalik na naman doon. Marami na naman nagsasabi na ganyan. So, hinihingi ko yung pasensya niya. Sabi niya, ba't gusto ko na talaga mag-step aside? So, pag ganyan. Ngayon, mga last week, may nagsuggest, no? Speaker, kung talagang tingin mo dapat tumabi ka, bakit hindi mag-leave ka na lang? Kasi meron naman paraan sa pag-leave ng speaker. Pag nag-leave ang speaker, mga deputy speakers, pipili among ourselves ng isang mag-OOIC. Habang naka-leave siya. Kala ko doon natapos In fact, kahit kahapon nung papunta na siya sa palasyo para makipag-usap kay Pangulo, akala ko yun ang magiging kalabasan, kakalabasan ng kanilang usapan. Pero nung bumalik siya, sabi niya, well, I requested the President to allow me to just resign completely. Sabi niya, kasi kung naka-leave lang ako, sabi niya sa amin, siyempre sasabihin ng tao, babalik pa yan, kunyari lang yan, mga ganun sabi niya. Sabi niya, hindi, gusto ko, malinis talaga. Sabi niya, make it cut clean, sabi niya, para maging maliwanag ang bala ko dito na talagang harapin lahat itong mga akusasyon bilang kongresista at para naman na hindi sabihin ng mga
mga tao na pinoproteksyonan ako ng administrasyon or umiiwas ako, sabi niya, kaya ko naman harapin, sabi niya, ang investigative commission at kahit sino, sabi niya, para ipaliwanag lahat ng mga actions ko. Wala akong nagawang masama at actually, yun ang tingin kong naging last minute decision niya na hindi na lang leave, talagang magbitiw na para harapin na ng totohanan nitong lahat ng mga akusasyon na to. Actually, Siyempre, nalungkot kami lang. Tama po kayo, Kong Ronnie, no? Nung pong mga bandang after lunch nga, no? Yun ang pumutok na balita that he was filing a leave of absence, parang gano'n, no? Pero nung nagpunta ng Malacanang, yun ang naging ending, mag-resign na lang siya. Hindi po ba ganito ang naging istorya? Parang si Presidente na ang kumumbinsi sa kanya to step down altogether? Hindi. Sa tingin ko, hindi. Kasi papunta pa lang siya, parang gano'n na yung iniisip niya eh. May kinausap siyang isa sa amin eh, na gano'n na nga daw gagawin niya. Kasi alam kasi ni Speaker, ayaw namin yung bibitiw siya talaga. Alam natin lahat, marami mga batiko sa kanya, nakaraang buwan, lalong-lalo na dito sa nakaraang 7 buwan, tungkol dito sa mga insertion sa budget, no? Tsaka na lang nalaman, pagpasok ko sa Kongreso, inibistag ako eh. Hindi pala siya may kasalanan yan talaga eh. Kaso nasisi ng 7 buwan, hindi naman kumikibo. Alam mo, Enero, Pebrero pa lang, nagkakampanya pa ako doon, or papunta pa lang sa kampanya. Sabi ko sa kanya, pati ko sagutin lahat yan. Kasi alam ko, parang nalalaman ko na naman yung kwento talaga. Ayaw niya eh. Sabi niya, ayaw kong sarili ko, tapos yung buong kamarang masisira, yung buong Congress, sabi niya, pabayaan mo na yan, sabi niya, sanay naman ako, bata pa ako, sabi niya, pagising ko sa umaga, ganyan na yung tinatanggap ng pamilya ko, sabi niya, lumaki ako ganyan, kaya ko na yan, parang ganun eh. Siyempre, nakakapagod din siguro, kaya naintindihan ko rin siya. Pero yung pong kumbachera, sorry ha, yung nabanggit nyo kanina, siya ang nagsabi sa inyo ng mga party leaders na si Congressman Bogie D ang ihalal na kapalit niya. Hindi kaya ang dating nun siya din ang namili kay Congressman Bogie D? Hindi ba ang dating baka sabihin ibang kung lang to. Kumbaga saging din to pero nilagyan ng pambalot na lumpia kaya naging turon. Hindi naman siguro. Palagay ko na pag-usapan na rin nila yan ni Majority Leader eh. At maybe ng Pangulo, no? Na kung pag siguro, siyempre tatanong ng Pangulo, pag bitiw niya, o sa sinong nakikita mong baka pwedeng pumalit sa'yo. Nabanggit siguro si Deputy Sec Bogie, siyempre qualified naman, naging governor yan eh. So, alam niya ang pamamalakad ng pamahalaan din. So, hindi naman, tingin ko, kahit na-recommenda niya, hindi naman namin basta-basta tatanggapin. Kung recommenda niya, halimbawa si Barsaga, hindi namin papayagan yan. Diba? Hindi namin Teka mo muna, bago ho natin puntahan si Kiko Barsaga, kayo muna, Kong Ronnie. Ang balita namin, isa kayo sa napipisil noon na pumalit kay Speaker Martin. Tumanggi ba kayo? Hindi, wala. Never nangyari yun eh. Walang ano lang yun, mga spekulasyon lang ng kung sino man yun. Kasi wala talaga. Tsaka, alam mo, isang term lang ako dito sa Congress. Mababa na yung aking bandwidth. Hindi na tayo pwedeng tuloy-tuloy dyan. So, yung simple na lang, alagaan ko na ng distrito ko. Pero walang usapan na ganyan talaga. At least sa amin, nakikita na ba? At siyempre, napaplatter naman tayo. Pero hindi, wala talaga. So, tama po ba yung impormasyon namin na ang magno-nominate kay Congressman Bogie D later on ay si Quezon City Congressman Ralph Tulfo? Was that agreed upon yesterday? Wala pa naman. Wala kami pinag-usapan na gano'n. So, hindi ko alam. Mamaya, pag-usapan namin siguro mga bandang late morning, alas 10, alas 11, ganyan. May usapan kami kita-kita party dito. Ngayon dyan pa lang siguro mapa-final yung kung anong gagawin. Siyempre, may mga kanya-kanyang ideya. Lumulutang-lutang
siguro. Pero mamaya pa mapa-final yan. Pero kung Ronnie, paano po halimbawa may inominate si Congressman Bogie D, umokay naman yung mga party leaders. Paano kung merong mag-nominate ng iba? Halimbawa, tumayo si Congressman Kiko Barsaga. At ninominate niya sarili niya. Pwede ba i-nominate yung sarili niya? Hindi ko alam kung pwede mo i-nominate sarili mo. Pero, siyempre, alam mo, it's a free country, di ba? May karapatan naman lahat na umambisyon, di ba? Di kung gusto nilang tumakbo, meron mag-nominate sa kanila, di gawin nila. Pero siyempre, magbobotohan yan at mananalo siyempre yung kandidato ng mayorya, no? Which is Congressman Deputy Speaker Bogie. Ito na lang. Si Congressman o si Speaker Romualdez lang po ba ang papalitan? Meaning, isang tao lang po ba o pati po yung leadership ay magkakaroon po ng overhaul or revamp? Well, ang usapan ngayon, dahil kasama kami lahat sa majority, is pare, wala na munang magpapalitan kasi alam mo na, sa kalagitnaan tayo ng budget deliberations, ang daming mga tinatrabaho ngayon sa Congress, yung ibang committee nag-organize pa rin lang, ano. So mahirap mag-reorganize ngayon. Kaka-organize pa lang, ito ilang buwan, 2 buwan. Ngayon buburahin mo, hindi pwedeng ganun. At saka ang boboto kay Deputy Speaker Bogie D ay mga kasama rin namin sa majority. So malamang may iwan ng ganyan yan, no? So sa tingin ko, hindi walang masyadong palitan dyan. Okay. Sige, puntahan na ho natin si Congressman Barsaga. Kapartido niyo yun, di ho ba? At siya yung nagpipresenta talagang maging speaker. Ipinipresenta yung kanyang sarili. Kaya lang may mga nakakapunan na ho ng kakaibang galaw. Yung behavior nitong si Congressman Barsaga. Oo. Ang yun nga pinag-uusapan namin sa tingin namin, sabi ko nga, he is unwell, no. Alam mo, ayaw natin puting-tingin kung ano mga medical records, kung ano-ano, no? Pero mabait na bata yan sa totoo lang. At anak siya siyempre ni Kong PD na respeto. Ina rin namin. Cavite talagang siyempre si Kong PD ang nag-imbita ng lahat ng taga Cavite maging NUP. At halos buong Cavite ngayon NUP na. No? Isang distrito na lang, dalawang distrito na lang ang hindi, no. So mataas ang pagtingin namin sa pamilya Barsaga. Kaya lang, alam mo, hindi talaga pwede yung ganyan na behavior. Kasi pag pinabayaan natin yan, baka gayahin ng iba na wala namang parehong sitwasyon. Maging katanggap-tanggap yung ganyan na kilos na hindi naman dapat, no. Bakit kami ang nagpapile? Kasi kumbaga, alaga namin to kami ang nagdala dito sa Kongreso. Ayaw namin sabihin na ibang congressman na hindi namin sinuri ng mabuti yung aming mga rinikomenda na pumasok dito dahil ako mismo yung pumirma ng kanyang certificate of nomination and acceptance, yung kona niya. Ginawa ko naman dahil, siyempre, anak-anak kay PD at saka nakikita ko, siyempre ako, bata pa siya. At tinutulak naman siya ng mga kasama niya sa distrito. Siyempre, gusto natin na yung mga matatalino, magagaling na bata, ipasok natin sa Kongreso. So, yun ang pagpasok niya. Sa tingin namin, ganun. Kaya lang, napunta na sa kung ano-ano, tapos pag tinitignan namin kasi yung mga Facebook niya, hindi dapat nakikita doon sa Facebook site ng congressman. Ang nakikita namin sa Facebook site niya. Ngayon, may iba doon na hindi pa siya congressman, nandun sa website niya. May kalasbaan din, So, bakit kasama yun? Kasi naman hindi niya binaba pa Alam mo, kung sige, nung private citizen ka, sige, kung naaaliw ka sa ganun, di gawin mo yun. Pero pag naging congressman ka na, may pananagutan ka na sa lipunan, sa iyong distrito, sa mga kapwa congressman mo, na dapat kilalanin mo, hindi ba? So,
problema, hindi niya parang natutuntunan yon. So sabi namin, hindi, dali na natin sa ethics committee, not to punish him not necessarily to punish him, pero to establish kung ano ba yung norms of conduct na expected from congressman. Ilinaw natin, okay ba magpo-post kami ng malalaswang litrato or hindi? Di ba? Okay, papasukin namin, pepuwersahin namin sarili namin sa opisina ng kasama namin sa kongreso or hindi? Tama ba magsalita kami ng wag niyo yung sunugin yung dahil pag-alis ko na lang. Tama ba 'yun? No? So and then ang norms na tinitignan namin dito, conduct and becoming. Kasi malawak 'yan Conduct and becoming. Umuubo ka, baka sabihin niyo ba, conduct and becoming yan kasi maingay. So, ganun. So, what does it mean to engage in conduct and becoming of a congressman? Tapos yung medyo seryoso, kasi pag sinasabi mo na hindi, dapat, sandali na lang, babaksak na itong pamahalaan, yung ating pamahalaan. Alam mo, sabihin ng isang rallyista yan sa kalye, iba yun. Sabihin ng congressman sa kongreso, iba yun. Okay? Sa tingin namin, So, tatanong namin sa ethics committee, ito ba inciting to sedition ba to? Ito ba nag-iimbita ba na sa masamang kilos para sa gobyerno? Yun. So yun ang kaya namin dinadala. Wala to. Siyempre malungkot din kami na napunta sa ganyan Wala, mabait naman yan. Pero actually matalino rin alam mo yun, hindi naman nagulat nga lang kami na dito na. Baka yung kinuwento nyo, Kong Ronnie, yung pumasok sa opisina ni Madjo tapos sinara yung pinto. Paano yung nangyari? Ay, parang Kenny Rogers, ano mo yung kanta na pumasok sa bar tapos sinara niya bigla ang pintuan tapos nakipag-away siya sa tao. Parang ganun na eksena. Pumasok, sinara niya yung pintuan sa likod niya. Everybody sit down. Sabi niya ganun So parang nagulat nga lahat Pero in fairness sa ating congressman at saka kay Madjo, hindi siya pinatulan. Hindi naman sila pinatulan I mean, they were all very gentlemanly about it. Naintindihan naman. Parang inintindi na lang nila. Oo nga. Pero kung may harangin sa corridor yan tapos ganyan na. So sabi ko nga ganyan pero hindi ko kaya hindi ko kaya umantong ito sa expulsion, Kong Ronnie? Yun ba ang direksyon? Wag naman siguro. Ako, sabi ko nga, ang aming direksyon dito para malinaw ng ethics committee ko ano yung mga patakaran ng ating babang kamara dito. Maraming pwedeng consequences yan. Pero siyempre, depende rin sa kanya. Kung halimbawa, hindi tumigil, sinabi ng committee na hindi na tama yung kilos mo. Sabihin mo, ibaba mo yung mga post mo na malalaswa. Ganyan. Kung hindi niya ginawa, di siyempre, aakit yung penalty ng mas mataas pa. Pag hindi niya ginawa, ganun pa, di ba? So, pabayaan natin yung committee mag-isip na lang kung anong gagawin nila dyan. Dahil yan ang tungkulin nila Pero sana naman hindi marating sa yung mga expulsion, mga ganun. Dahil siguro naman meron pa rin namang magagawang paraan niya paano maayos lahat. Opo. Ronnie, maraming salamat Thank po. you Deputy po. Speaker Ronnie Puno, sa ulitin. Good to see you. Opo. Ingat Salamat po. Deputy House Deputy Speaker Kong Ronnie Puno na kinumpirma ang lahat. Kinumpirma na. Kinumpirma na ho ang mga mangyayari. So mamaya ang eksena magre-resign si speaker tapos at sa kwento ni Kong Ronnie ay hindi siya pinwersang mag-resign kundi sariling desisyon ni Speaker Martin Romualdez na mag-resign at nabuo ang desisyon na si Congressman House Deputy Speaker Boji D ang hahalili sa kanya. Yun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. Ang oras ay hatid sa inyo. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inulunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko na sabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Di ba, kumpatsero? Regular nila itong ina-update itong website at may direkta itong link sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang. Ayan. Habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Ayun. Paalala pa ni Chairman, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan pagkat dumadami ang reklamo hinggil sa mga manluloko sa gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kumpatsero, paano mo ba pinaparamdam ang pagmamahal mo kay nanay? Ay, napakadali lang naman yan. Tanong mo na yan. Alam mo naman si nanay, madali lang paligayahin yan. Eh de siyempre, gagawan ko lang siya ng smoothie gamit ang N+ Gold. Masarap na, nutritious pa. Aba, tama. Kaya kahit mahina ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalampas ang creamy vanilla flavor ng N+ Gold. Lalo na kapag ginawa mong champurado o frozen dessert, swak na swak sa panlasa. Talaga naman, may laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46 ang ating oras. Uy, dito raw sa may Santa Cruz, Maynila ay merong creek na hindi natapos ng kontraktor. Aba, gumagawa na pala ng creek ang mga kontraktor ngayon. Tama ba ito? Creek yung ginagawa? Aba, totoo pala, no? RH29. Pwede bang ipagpagawa na rin tayo na ilog dyan? O kaya ng dagat. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, nagpayag ng hinaing ang ilang residente kaugnay Ay sus, Mario Josep, ano ba yan? Sa isang lugar na sakop ng ginagawang konstruksyon ng creek na umano'y nagdudulot ng abala at panganib sa kalusugan dito sa New Antipolo, corner Leonor Rivera sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa ilang residente, simula pa noong Disyembre, ay naiipon ano yan boy? Ano yan boy? Ilalim ng ano ba yung nasa ibabaw na yan? Yan tulay. Yung NLEX ito sa taas Connector. Connector. Oo, tapos merong creek sa baba niyan. Merong creek. Tapos na construction ginagawa nila, inaayos. Oo, hindi naiwan daw, naiipon na yung mga basanggal sa ngayon, hindi pa rin daw nalilinis ng mga gumawa. Puro basura, ang tao, iniwan lang yung basura dyan at natatagpan na raw sobrang dami. Kapag baha daw, lalo pa naiipon yung, naapektuhan yung mga residente, naiipon yung mga basura. Dagdag pa ng mga residente, mistula, pugad daw ng mga insekto. At talaga? Ang langaw, ang lugar dahil sa naiipong dumi at basura. Ang hiling ng mga residente na agad ditong matugunan upang maiwasan na mas malalang problema sa kalinisan at kalusugan. Pakinggan natin ang hinaing ng mga residente. Ang mga tao naiiwan na rin yung mga basura dyan. Siguro sa December, iniwanan na ng construction yan. December, naiipunan na ng basura. Tambak talaga? Oo, natatambak na. Kasi naiipon kung saan galing nga tayo. Kung yung baha, o yung mga residente, kung saan nila naiiwan yan. Nung wala nang basura yan, ang lamok niyan talagang akala mo bubuyog sa dami, ang lalaki pa. Pero kung wala... Yung poste po na yan, wala nang taliki-liki na pamumuhay po namin dito. Tapos yung daanan po din, sir, nakikita nyo po, hinarangan pa po nila dahil yung mga truck nila dyan ho dumadaan. Kaya yung taliki-liki buhay namin dito, marami pa mo mga poste. Ayun, naku boy, hindi pa ba nakarating kay Yorme yan? Oo,
hindi nakarating na yan. Ibig sabihin, ito yung construction dyan, yung may gumagawa ng contractor dyan sa creek. Yan yung may responsable daw dyan dahil sa nakaharang na yung mga gamit dyan. At yan yung nagiging problema ng mga residente. Nagiging pugad na raw ng mga lamok at langaw itong kanilang lugar. Dumaan kami kahapon dyan dyan sabi ng mga residente, 3 araw minsan umuulan, hindi sila binabaha. Pero ngayon daw, umulan lang ng konti, bumaha na sila sa pinaka-skilita dyan na yung kalye dyan ng tawag dyan sa New Antipolo at Leonor Rivera. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Uy, happy birthday nga pala kay General Joyet Esquivel. Ngayon? Oo, retired General Joyet Esquivel. Bok, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Marangal Class of 1988. At ganon din kay Bossing Rene Sabo Salvalion. Happy birthday. Ano ba niya si Rene ko? Hindi niya ano yan. Happy birthday kay Kuya Neil Maborang. Kuya Neil Maborang, happy birthday dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Binabati ka ni Bailon ngayon. At happy viewing din daw sa Bulyas family. Bulyas. At Ginoo family. Mabati sina Andres Philip at Shena Bulyas, nanonood mula sa Rojas City, Capiz. Kay Maki at Krisa Bulyas sa Banlik, Cabuyao. Ayan. Sa Cabuyao. Ay, magandang umaga pala kay Ateng Nancy Makapinlak. Ateng Nancy, magandang morning. At magandang morning din at happy birthday, kumbachero. Kay Ate Violet Losada, yung asawa ni Kuya Jun Losada. Ate Violet Losada, happy birthday. Happy birthday. At happy birthday din kay Sir Edgar Saavedra ng Megawide. Ito yung isa sa pinakamayamang Pilipino, kumbachero. Oo, talaga. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng Megawide dyan? At si Kuyang Jerry Haspio. Ayan, magandang morning. Ito pa. Happy birthday din kay Yusek Mitz Kuna ng DNR. Ayan, si Kuya Pogi. Yusek Mitch. Ayan. Kuha nga tayo ng update sa Tigil Pasada. Meron daw pala. Tuloy pala. Dyan sa, alamin natin ang sitwasyon sa Philcoa. Doon si RH52 Enyel Parosa. Kami na Jel! Nagtipon at nagsusumigaw na Jerry at Anthony ng kanilang saloobin itong isang transport group o grupo ng mga tsuper at operator ng pampublikong sasakyan sa westbound lane ng Commonwealth tapat ng Philcoa ngayong umaga. Bahagi ito ng pauran nilang programa para sa 3 araw na transport strike kontra sa mga isyu ng korupsyon, lalo na ng mga flood control projects. Ayon sa MMDA Metro Base, may humigit kumulang 30 katao lamang ang nagsimulang magkilos protesta rito. Pero matay sa ating obserbasyon ay medyo nadadagdagan dahil sa nagdadating ng mga miyembro. Kabilang sa mga panawagan at kantsaw nitong grupo ay nakatuon sa ex-government contractors sa pamilya Diskaya. Sigaw nila, bakit hindi ipagamit ng mga ito ang kanilang luxury cars para sa libreng sakay? Pakinggan natin sila. Nananawagan tayo sa pamilya Diskaya, saka naman pwede itong gamitin sa libreng sakay. Kahit wag mo nang ikahiram yung payong mong walang iyaka. Hindi natin itong iba't ibang mga kalapit na kalye bahagi ng Commonwealth at Elliptical Road sa Quezon City. Wala namang stranded at marami pang mga buwabiyahing jeepney. Laura nang sinabi ng MMDA Chairman at Atty. Romando Ortez na tinatayang walang magiging malaking epekto itong 3 araw na tigil pasada. Lalo't marami daw sa mga grupo nagsabing hindi sila sasama. Pakinggan natin ang MMDA Chairman. Hindi naman sa minabalik natin, pero kung magkakaroon po ng disruption, ay handa naman po tayong mag-provide ng mga augmentation para po nga makapagbiyahe ng ligtas at convenient yung ating mga kababayan. Nandito rin sa pinagdarausan ng rally ang Philippine National Police at Department of Public Order and Safety ng QC Government. Kabilang sa kanilang binabantayan ay kung magkakaroon pa ng pamumwersa sa tigil pasada. Wala naman tayong ganitong obserbasyon, pero ayon sa Ponented Transport Group, ang mga patuloy na babiyahe ay makasabot daw ng mga korap. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel.
Samantala, ito raw hong DOTR site ay manguhuli pa rin kahit na nagtitigil pasada mga driver. Nagtigil pasada na nga, huliin pa rin. Ano ba naman yan? Ito talaga si General Torre. General De La Torre. Ayan ba? Nagtigil, hindi na nga pumapasada. Inuli pa rin. RH15, Giselle Ricaport. Come Giselle! Sa Jerry Catherine, kinabayan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang tigil ng Random Roadworthiness Inspection dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kabilang sa mga unang nasampula ng isang pampasaherong bus na Line Cavite na depektibo ang mga signal light. Nang parahin ng mga tauhan ng SAIC na ipagsabutan ng mga pasahero sa mga nangguli sa kanilang sinasakyan dahil malaki nilang abala sa kanilang trabaho ang operasyon. Kikita ng bus driver, binawi ang kanyang lisensya at binakbak na rin yung plaka pero pinayagan din naman na ihatid muna ang mga pasahero sa kanilang patutunguhan. 3 pampasaherong bus na ang nasasama dito sa terminal. Naniniwala si Rizon De La Torre, ang head ng DOTR sa Special Operations, na hindi na o hindi makadaragdag ng epekto itong hulihan ng mga PUB sa nagpapatuloy na tigil pasada ng ilang transport group ngayon. Tuloy rin anya yung kanilang inspeksyon o panghuhuli maski magpatuloy din ang tigil pasada sa mga susunod na araw. Pakinggan natin si De La Torre. Sa tingin ko po wala namang magiging epekto ito dahil ang atin naman pong inspeksyon ng mga sasakyan ay nandito naman po sa loob ng terminal dito po sa PIDX. Kaya yung mga sasakyan na mga nakahinto na po dito, yun naman ang ating inspeksyon. At ito naman po ito papatuloy lang din naman sa ginagawa natin mga inspeksyon ng mga nagdaang araw at nagdaang linggo. Nababahala si De La Torre sa dami ng mga pumapasad na kung hindi man kolorum, depektibo o hindi gumagana yung ilang parte o may tudpod o kalbong mga gulong. Pumapalo na anya sa mahigit 2 PUB ang kanilang nasasampulan dito sa Metro Manila at mga lalawigan. Iginiit niyang hindi anti-4 ang kanilang operasyon na para lamang anya sa kaligtasan ng mga mananakay. Ito si Giselle Ricaport para sa Leader Issue sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Giselle. 4 na minuto na lang, alas 8 na. This time check is brought to you by Ay. Ano? Kuyang Romel Sitin, magandang morning. Kumusta ba dyan sa ASEA? Ikaw ba'y nagtitampisaw na naman dyan? Napakasarap naman talagang talaga naman magtampisaw. Ay, nako, sa gilid ng dagat dyan sa ASEA, sa Subic. Ano? Game. Ako na. Ay, siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all-new Cherry Tiggo Cross HEV. Isa sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Meron po itong 204 horsepower at torque na 310 Newton meters. Ang all-new Tiggo Cross HEV ang isa sa pinaka-powerful na sub-compact SUV sa merkado ngayon. Siguradong mapapanatang ang loob mo sa sasakyang ito dahil nakatanggap ang all-new Tiggo Cross HEV ng 5-star uncapped safety training rating. Bukod dito, ang Tiggo Cross HEV ay isa sa pinaka-feature packed na subcompact SUV. Ilan po sa mga taglay nito ay ang 14 advanced driver assistance system features, adaptive cruise control at 360-degree camera. Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa introductory price na 1,198,000 pesos lamang. Sa 1,200 single tank capacity ng all-new Tiggo Cross HEV, talaga namang hindi isa kundi 2 beses kang kayang mag-drive papunta at pabalik ng Baguio mula Maynila. Balikan ng Baguio. Hindi nagpapagasolina. 2 beses pa. Yes, sir. At syempre, meron pang worry-free na pagmamaneho. May kasamang 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty ang Tiggo Cross HEV. Kaya Kuyang Erwin Aguilar, ano pa hinihintay mo? Mag-test drive na. Yun! Ay, nabigyan na tayo ng sneak preview ni Congressman Ronnie Puno sa mga mangyayari mamaya sa palitan ng speaker, leadership ng Kongreso. Speaker lang ang papalitan. In the meantime, mananatili ang ibang mga posisyon at ang minority. Kasi kapag may lumabang iba at natalo,
Yun ang dapat nagiging minority yun ang leader. nagiging minority. Kaya paano papayag ba pag si Kiko Barsagat? Nako, magiging minority yan. Magagalit si Kong Nonoy Liwanan yan. Hindi kaya kumbachero inadvertently ay inilaglag ni Deputy Speaker Ronnie Puno si future congressman o speaker in waiting Boji D. Dahil binanggit niya na ang namili din kay Congressman Boji D ay si Speaker Martin Romualdez. O kaya naman baka naman napag-usapan gaya ng nabanggit niya, baka napag-usapan ng Pangulo, ni Speaker at ni Majority Leader Sandro. Tapos na parang ang dating okay din. Okay kay din kay Speaker. Si Kong Boji. Si Kong Boji. Kaya nga yun ang sinasabi ko, baka inadvertently, baka lumilitaw yung mga galit kay Speaker na gusto siyang umalis, tao din pala ni Speaker yan Baka wala rin nagbago. Baka gano'n ang maging interpretasyon. dating. Hintayin natin mamaya. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check.